Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to the bashing against her. Ito, sabi nitong si Stephanie ko. Ito. O, Stephanie Coangco, guys, please, let's spare Claudine. She doesn't know, nor is she involved in the Ghost Project. She's innocent kagad. And such a beautiful soul. To be dragged into this issue, we get it, galit kayo. Kasi akala ninyo, tax money nyo yung winawaldas niya. But no, she's a hardworking girl. And I know that right now, Claudine is already suffering from anxiety and depression. Yun yan, yung mga nakalubog sa baha. Hindi ka ba concerned kung ano ang ngayong mga panahon na to, yung mga kailangan ko magtrabaho ngayon kasi wala kaming kakainin bukas. Kailangan ko lumabas ngayon kasi wala kaming maisasaing bukas. Sa tingin niyo ba yung mga kababayan natin na gano'n ang nararanasan dahil dyan sa baha na yan, hindi ba sila nagsasuffer dyan sa mga nararanasan na yan ng kesyo? Pagkatapos nyo kumain ng, magkano yun? 759,000 na hapunan. Sasabi mo, na-anxiety ka? Sabi mo pa, oh shit, nanginginig ako. Anak ng toko, pagkatapos mong kinain yung 759,000 pesos ng isang gabi, nakatanggap ka lang ng konting pambabas? Na-anxiety ka na? Anak ng toko, lipat na nga tayo. Ito talaga si Claudine ko. Ito na lang. Ito yung mga happy days kung tawagin. Ito ho, hindi natin siya binabas. Kumbaga, pinapakita lang ho natin yung agwat ng pamumuhay. Ay, hindi ko siya binabas dito, okay? Gusto ko lang kung mapakita sa inyo ang agwat ng pamumuhay nitong si Claudine ko sa mga ordinaryong Pilipino. Panoorin ho natin ito, mga kababayan. Oo, nalulula na ako kasi I'm currently at the shops. Ay, ayan. First na nahuli ko, si Deech tsaka si G. Bumili ako, guys. Anong shop yan, mga kababayan? I-comment nyo naman ho sa baba. Pasensya na ho sa pagiging ignorante ni PH Update. So, parang marami. Sa totoo lang, di ko talaga alam yan. Promise, hindi ko talaga alam. Paki-comment Crystal sa isang box para magbedazzle tayo ng stuff pag-uwi ng Pilipinas. Ano yung dazzle? Di ko alam yung dazzle. Mga kababayan, i-comment nyo sa baba kung anong klaseng shop to. As in, natatawa nga ako kasi paglabas namin ng museum, alam niyo yung mga mag-asawa dito, mga asawa nilang lalaki, napapaupo na lang, tsaka napapa-scratch ng head kasi syempre alam nilang mabubudol yung mga asawa nilang babae. And kaya rin sobrang daming chairs dito para siguro may tambayan yung mga husband din. Ano yan? She's so funny. Well, girls will be girls. Sorry guys, bagong gising kasi ako. Pinorward na. Ano yan? Nalulula na ako kasi I'm currently at the shops. Hindi ko alam kung shop yan ha. Pero isa lang, hindi natin inaano dito si Claudine ko. Ang sinasabi natin dito kasi, dapat yung ika nga kayo ho pribado. Naiintindihan namin yan. Pero kayo ho konektado, hindi lang ho sa isang politiko. Konektado rin ho kayo sa top 50 na kontraktor na nasa listahan ng Pangulo. Ama nyo ho ang may-hari ng High Tone. Tito nyo naman ho ang founder ng SunWest Inc.
Di ba? Tapos, congressman ho yung tito nyo. Tapos, siya ho ang chairperson ng Committee on Appropriation. Ngayon, dito sa mga ipinapakita namin na to, kumbaga yung diferensya ng pamumuhay ng pamangkin ng chairperson ng Committee on Appropriation, sabay founder pa ng isang makapangyarihang construction company o kung ano pa man yan, at ama mo isang contractor din ng flood control. Yan ang pamumuhay nila. Ika nga nasa museum sila, hindi natin malaman kung anong pang pinagbibili nila dyan. Ito yan. Flood control sa Kogong Irosin, flood control Sorsogon po. yan. Isang taon na higit Sorsogon. pa lang, giba na. Wala pang Sorsogon, sakuna yan, mag-ingay. mga kabayan. Tingnan nyo. Hindi pa yung bagyo, Wala. pero giba Hindi na. pa yung bagyo. Yan, pa-share nito mga kabayan para makarating sa kinukulan. Ito po yung flood control sa Kogong Irosin, Sorsogon po. Isang taon na higit pa lang, giba na. Isang Wala taon pang pa lang sakuna daw, yan, di mga ba na? kabayan. Pakishare para magtulungan tayo dito sa PH Update. Yung mga kababayan natin naibabahagi natin yung kanilang mga proyekto. Ika nga, yung mga flood control nila dyan sa mga Tingnan lugar nyo. nila. Pambihira. Hindi pa yung pagka nga bagyo, naman. pero giba na. Grabe Yan, naman yan. Sir, pa-share nito mga kabayan para makarating sa wala na namang bakal. Parang itinapon lang dyan yung halo. Walang yung contractor talaga to. Eto, si Benny Abante, nadulas. Nadulas si Benny Abante. Check on my contractors when the president begin to list out all the contractors, and I'm so Sinyek niya daw ho yung kanyang contractors. Buti na lang daw yung kanyang contractors wala sa listahan. glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But Okay. when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si Hindi po, contractor. wala akong kaibigang contractor. In fact, I check on my contractors when Galing sa'yo, ikaw talaga, nag-uulyanin ka na ba? Brad, nag-uulyanin ka na ba? Pagkatapos lumabas sa bunganga mo na yan, nakakalimutan mo. Walang nga ka. I check to my contractor, sabi mo, nung tinanong ka, kayo ba namimili ng contractor? Hindi ako, pero you check sa mga contractor mo. Anak ng toka, Brad, patingin mo na yung utak mo. Walang nga ka. Pagkatapos mo sinabi, tapos iba na naman sinasabi mo. Ito ho ang sitwasyon ngayon ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Masakit mang isipin, pero ito ho ang katotohanan. Ito ho realidad. Pakisend dito kay anong tawag dito, yung beautiful soul, yang si Claudine ko. Claudine ko, panoorin mo to, ito. Nakikita mo yung mamang nagtataho, ito. Ito, nandito si mamang na magtataho. Ayan, nakikita mo yan? Tingnan mo. Lumalaban ng patas. Meron pong background music. Lumalaban ng patas itong si mamang magtataho. Lumalaban ng patas yan. Diba? Lumalaban siya sa buhay. Tignan nyo naman yan. Nang dahil dyan sa visit na bahana yan, pati yung hanap buhay nitong si mamang magtataho na peperwisyo dahil sa pagnanakaw ng mga politiko na to. Ngayon, pagka ang Pilipino hindi pa nag-ingay, pagka itong si Sir na nagtataho hindi pa sumama, pagka nagkaroon ng kilos protesta, ewan na lang ho natin. Hindi ho tayo naghihikayat ng kung anumang kaguluhan dito. Sama-sama ho tayong manawagan ng accountability sa mga magnanakaw sa pamahalaan, sa mga opisyal ng pamahalaan. I-resolve ho natin ito ng ika nga sa pinakapapayapang kaparaanan. Maglabas ho tayo ng saloobin sa kalsada, sa social media, magsalita ho tayo. Wala ho tayo dito para ika nga guluhin o destabilize ang pamahalaan. Hindi ho ganon. Manawagan lang ho tayo ng accountability. Hindi ho tayo nananawagan ng kung ano pa mang kaguluhan, okay? Maliwanag ho yun mga kababayan. Tayo magsasalita bilang Pilipino, bilang taxpayer. Anak ng toka, may binili ako kanina. Nagkakalaga ng 1,000 piso. Pagkakita ko, merong tax. Yung tax, nasa 50 pesos. Napaisip ako. Sabi ko, itong tax na to, may nanakawin na naman yung mga congressman. Nakita ko value added tax, 50 pesos. 50 pesos nga ba yun? Basta ganun yun kung di ako nagkakamali, kada 100,000, merong 10,000 value added tax yan. Kung di ako nagkakamali, correct nyo ako kung mali ako. Nandun sa range na yun Pagkakita ko dun sa VAT, doon sa binili ko, anak ng to, may nanakawin na naman yung mga Congress. Yun lang ako pumasok sa utak ko. Yun lang. Bigla akong naawa sa sarili ko na nagbayad ako sa binili ko, tapos merong value added tax na mapupunta lang sa luho ng mga anak ng Congress. Kawawa talaga Pilipino. Mga kababayan,
pag bumili kayo, kunin nyo resibo. Tignan nyo doon sa bandang baba, akala nyo hindi ho talaga yon ang totoong presyo ng binili nyo. Dapat kung kunyari, let's say mga 1,000 yan, siguro nasa 50 pesos yan, hindi ako nagkakamali. Mahina ho kasi tayo sa arithmetic eh. Teka nga, i-compute ko habang nagsasalita itong si Sendante Marcoleta. Kung ang Yan. pag-uusapan ay yung per capita GDP, GDP. per capita, opo, oo. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1, pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas, opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak. Oho. Tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Ibig sabihin nun ng promero, ano yun? Pinakauna, yan. Si Sendante, nadudulo siya eh. Napaghahalata siya eh. Napaghahalata yung pagiging kapangpangan niya eh. Di ba? O yan o. Yan ang titignan natin dyan. Yung larawan na yan. Yan ang larawan. Ika nga, napakaraming panaghoy na sinisigaw. Pero itong larawan na nandito, isa lang ang panaghoy na walang panaghoy na sinisigaw yan. Ang sinisigaw yan, let's shopping more. Yan lang o sinisigaw. Maraming kasi mga larawan, ika nga maraming meaning yan. Pero ito, yung nasa tabi ni Senator Rodante Marcoleta, dyan sa inyong kanan, ang sinisigaw niyan napakatinding mga panaghoy. Yung sama ng loob, sakit, galit, nandyan hoy. Nakita kayo, nakatalikod, nakatingin sa malayo, yung sasakyan mo, lubog, tapos di mo na pa-insured. Pag magbabayad ka ng insurance, meron na namang tax. Tokwa. Babayad ka ng 20 mil na insurance sa sasakyan mo, tapos nasa 2,000 yung value added tax. Yung VAT na yun, nanakawin lang ng mga congressman. Pangalawa ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia. Oho. Dito yun eh. At officially, Opo. last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Oh. Nung biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. Oho. So, tayo na pinaka. Di ba sinasabi ko, baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, oo. nalagpasan na tayo last month. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating Ang kalagayan? kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, Nakakalungkot, ano? paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaki ang ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin. Babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat puro corruption eh. Oho. O yung ating infrastructure. O ngayon nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Tama. Kulang-kulang lang ho ng 10%, 11% yung ano na yan, yung bat na yan. Ng tokwa, 10% na bat. Ang bigat. Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, Dako. ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo. Nako, bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinuliti ka na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2. Yun. Na-compute ko na. Sendante, wait lang ha. Pumili ako ng 1,000 kanina. Kung ano man yung binili ko, akin na lang yun. Di ko pwede. Tiningnan ko yung resibo, merong 100,000 piso. Mahigit 100 pisong bat. Pagkakita ko doon sa binayaran kong 1,000 piso, napaisip ako. Sabi ko, itong 100 pisong na to, 107 pesos, nanakawin na naman itong mga walang yung congressman na to. Meron na naman silang nanakawin 100 piso. Meron na naman akong iaambag sa mga Chanel, mga Hermes, mga Louis Vuitton na bag.
Yun na, naloko na. Sabi ko, wala ka namang lusot, di ka naman pwedeng bumili na hindi ka magbabayad ng tax. Di ba? Automatic yun eh. Hindi lang sa BIR yun. Yung yung kukubra doon sa tax, yung mismong store na ng bibilhan mo. Kunyari, kumain ka sa Jollibee. Kasi sa McDo, yoko eh. Jollibee lang ako. Kumain ka sa McDo, alagang 500 piso. O yung 50 pesos, pupunta na kaagad sa BIR yon. Yung 50 pesos na yon, pandagdag ng Louis Vuitton at saka Hermes. Mga chronography nila, di ba? Yung mga Patek Philippe nila, pandagdag ho yun. Tayo lahat, nag-aambago tayo para lang sa luho ng mga walang yung politiko na to, pati yung mga anak nila. Hindi ito si Gretchen ho, Gretchen Claudine ho. Sa akin, na yan, huwag nyo nang awayin. Diyan lang yung mukha niya pero di na natin aawayin. Love na natin yan. Di ba, madam? Madam, sinasabi ko sa'yo, last na to, sige, last na. Last na to ha. Binura mo na ba? Tanong, binura mo na. O, kung binura mo na, last na to. 2 billion. Oho. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million pagkatapos 2025, Gagawin 100 million. 100 million na lamang. Oho. Yung polisiya. Oho. Pero di ba Sen, sa pagpapayabong po na ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Opo, yung mga big ticket projects. Opo. Pagandahin mo yung road system mo. Yan, pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Opo. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Oho. Pagka natambak na yung mga wala nang paglalagyan yun ng yung container. Opo, yung mga container ban. So, yung papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Oho. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Sabihin, medyo paano natin sisimulan? Oo, paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na sama-sama. Kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Totoo yung sinabi ni Marcoleta. Wag na tayo. Okay lang, Signa. Wag na kami. Wag na tayo. Kahit yung mga anak na lang natin na makakakita ng mabuting Pilipinas, magandang Pilipinas, masaya na tayo. Dahil kahit dito sa generasyon natin na to, okay na, sige na. Hindi naman yan, ika nga, makikita kagad di ba? Yung susunod na henerasyon na lang, yun na lang kung gusto nating makakita ng maayos na Pilipinas. Problema ko kasi parang pati mga susunod na henerasyon, pinagkakaitan ng magandang kinabukasan itong mga magnanakaw na politiko na to. Nagkahuli-huli na tayo Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin, Cambodia. Nako. Tapos, isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, number 1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 din. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon
bata pero matalino. Oho. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Oho. Aba, ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita, isip-isipin mo na 4 na taon lang, 2022, 23, 24, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa isipan ng ating mamamayan. Ito sa yung Hindi naman ho kasi pwede sabihin ng administrasyon itong si Marcos Jr. yung lagi na lang excuse nila climate change. Ito 2 oras na ulan, climate change na naman. Di nga magdamag yan, 2 oras lang. Pambihira naman oo. Ang problema, yung flood control. May issue talaga ho tayo sa flood control. Yakapin ho natin ang problema para masolusyonan natin. Hanggat yan pinagkikibit-balikat natin at kung kani-kanino natin sinisisi, pag hindi natin inadmit na talaga meron tayong problema, hindi natin mariresolve. pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi Baka ginising na nga tayo ngayon Oo nga, no. Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso Oo. Wala daw po dapat nangyaring ganun Kailangan makinig ka sa Lunes. Yan. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang korap, makikita mo. O imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-korap yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years para kay yan, Sen. Ngayon, sabi niya, Kung pa ako nun di ba? Mga member ng media, kasi magkakakilala kami, kilala ko sila, araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan, Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR, public relations, parang gano'n. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Pwede naman ako parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Di kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yan. Hindi, parang digdag nakita yun Alam mo, corruption yung ganun Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. May islant. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para makita mo yung iba nga niya, halos everyday. May isang paragraph, may 2 paragraph, binabanggit. Mapasok. Boss, ganito yan Monthly lang naman meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun Kasi nga naman, out of 300. Hindi tama yun Sabi ko, merong ethical issue dito Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita Kung paano mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo Pero dahil
PR mo siya, hindi mo siya isusulat eh. So hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod. Corrupt to the core. Corrupt to the core. Manuwala ako kay hindi. Alam niyo yung mga pinag-uusapan sa media dito sa issue ng flood control? Corrupt po yan mga kababayan. Yung mga pinapanood nating video dito, pagka tinawanan na ho natin yung host, alam na natin yan. Pagkaya ang paulit-ulit nilang ini-interview, kargado sigurado yan. Manuwala ako kay sa hindi. Alam naman, minsan kasi iniintindi natin na talagang sila yung kailangang magsalita kasi sila yung mga pinapakinggan. Pero yung tipong paulit-ulit, yung narrative eto tumanggap ng pera nung eleksyon ng ganito kalaki, bakit hindi natin pag-usapan yung mga congressman na kumalikot dyan sa budget? Bakit hindi yun? Bakit hindi natin hanapin yung nawawalang small committee report? Ba't hindi yun? Ba't hindi natin pag-usapan yung mga kongresistang kontratista? Bakit hindi yun? Bakit pinag-uusapan natin yung ba't linalayo yung usapan? Lookout bulletin para dito sa mga missing sabongeros issue. Ano ba talaga gusto niyo mangyari dito sa bansa na to? Kung meron pa kayong kakarampot na kakahihiyan na natitira sa mga sarili nyo kayo dyan sa mainstream media, ayusin yung pagbabalita nyo. Kaya tayo nakasubscribe sa SMNI, sa Net25. Wala na, yung dalawa lang talaga ho na yun eh. Misa UNTV, may tumatama na naman yan. Mga programa, Yes, Show to Pasyo. DWIC, yan, okay din yan. Yung Yes, Show to Pasyo lang ha. Maliban doon, puro basura na rin yung iba. Yan, dito mo, nakikinig tayo dito. Malupit yan sa Net25. O para doon sa mga ibang mainstream media, mahiya naman ho kayo, magkaroon naman kayo ng kakarampot na hiya sa mga balat Bukod na tao talaga. Hindi siya mismo yung hindi yung media, hindi yung journalist kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa 'yon. Kapo. Yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan, may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025 hindi pa nadi-dispose? Oo nga pala, matatapos na isa na. Bakit mo nga ako tinatanong sa hindi pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit kaya yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi pa gumagalo yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung Duterte, tama po. Bakit wala pa. Mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito. Teka lang sa'yo, bago nyo ituloy yung bagay na yan, kami ni Nelson para hindi na po mag-PR sa inyo, papasok na natin itong commercial para... Ayun. Ganun pala yun. Hindi ko alam, meron palang bayaran sa ganyan, yung pababanguhin mo yung isang politiko. Pero palang ganun. Naknanto ko, oo. Tuloy. Pwede ho ba na total ang AFP at PNP, meron silang engineering brigade At magaling silang magtayo talagang dekalidad. Bahagi ng pag-aaral nila yan. Ang civil engineering sa PMA ay isa sa mga kurso nila yan. Pwede ba na yung mga flood control ay ipaubayan na lang sa kanila para matibay, Sen? Sa tingin po ninyo? Pero siyempre, kukunti naman ng engineering batalyon nila. Hindi naman nila kaya lahat yun. Siguro yung mga minor siguro. Kasi meron din naman silang ibang gawain, hindi lang... Bagay. Hindi, recommend ako si General James Brillantes. Sila na baka pwede maging DPWH Secretary. Sir James, kamusta po kayo?
Tuloy natin. Yung may Sige. kinalaman doon sa corruption, Sen. Ano? Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo maliling lang mo ako. Abangan. Baka nga naman may... Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Yan, opo. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan Di ba? Opo. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao Ba't adan? O, di ba? Nakurap agad si si Eva. Ano ba ang definition ng corruption? Oho. Akala ba nyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Ha? Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun Oho. Kamukha nang isip-isipin mo kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang. Nasa paraiso na po Ang ganda na ng kalagayan nila Nang dahil lamang sa sinubukan lang Kasi nga yung siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon Opo. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung walang transparent wala pang monitoring noon Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa lang Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sana na may mga regulasyon na may nakabantay. wag ka nga diyan, wag ka makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala pang media noon panahon man yun, pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, wag na huwag ka makikinig. O sa mga kapatid, ahas lang yung ang bilis ng ahas di ba? Kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Para yung transparency, kitang-kita. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. May nakabantay. Teka mo na. Nakabantay pala si Marcoleta. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan. Kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam lang si DE. Wala nga, pati nga yung kapitan hindi alam, hindi sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro. Yan nga yung nangyayari dyan, di ba? Nabisto na nga rin yan si Joel Chua, walang proper coordination sa local government. Pagka national project, wala silang pakialam kahit pasok sila sa sa barangay o kung saan-saan. Sila na lang, ba't magbibigay pa sila, di ba? Oriental, wala nga akong hindi man lang nila pinaalam sa amin. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala project na pala. Project pala yun. Anong malay namin? Akala namin naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na ginamit. Ghost project pala yung niya Ganun nga. Sapagkat nga tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na Yan, isa yan sa magiging paksain ng ating Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanong, pati yung paraan. Mula sa kanila din. Isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Concentration of power, isa yan. Nako, Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo. Yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala nang nag-check sa inyo Magkakakutsaba na Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at negosyo. Nagkasama na.
Kasama kasi rito, example ito. Opo. Oo. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Oho. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat. Parang lahat yan. Opo. O yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala. Kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako. O tao niya. Kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon. Halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo yung pinagandaan tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, halimbawa, Yan, oo. negosyante. Malaking negosyo. Mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. O, hindi kayo na-influensyahan mo kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang... Department of Energy. ERC. ERC. Ikaw mo nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. O, hindi ngayon puro para sa'yo. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo pinakita. Hindi pwede yung gano'n.